Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umaabot dito sa southern portion ng Mindanao ay ang patuloy nga na epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. So itong eastern and southern sections ng Mindanao, sahan natin for the next 24 hours ang mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. For Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy nga itong mainit at malinsangang panahon. Ngunit nandiyan pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor or namamataang low pressure area o anumang sama ng panahon sa vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon magpapatuloy nga itong fair weather conditions, maaliwalas sa panahon, mainit at malinsangan simula umaga hanggang sa tanghali, pero pagsapit ng late afternoon to evening, maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Maximum temperature forecast for Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 26 degrees sa area ng Baguio City at 37 degrees Celsius sa bahagi ng Tuguegarao. Maximum temperature forecast for Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 35 degrees Celsius. 33 degrees naman sa bahagi ng Tagaytay at 32 degrees Celsius sa area ng Legazpi. Sa mga lugar ng Palawan, Visayas at Mindanao, ito ang southern and eastern portions ng Mindanao, partikular na sa mga lalawigan ng Davao Occidental, Davao Oriental at sa Sarangani for today. Dahil nga sa epekto ng easterlies, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms. For Palawan, buong Visayas and rest of Mindanao, magpapatuloy rin itong mainit at malinsangang panahon. At maliban na lamang sa mga tsansa ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Maximum temperature forecast for Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 34 degrees naman dito sa area ng Puerto Princesa, 32 degrees Celsius sa Iloilo at Cebu at 31 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast for Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa bahagi ng Davao at 33 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At para naman sa ating heat index summary, so for yesterday, ang ating highest computed heat index na values for Metro Manila, so yung ginamit nating reference points, itong mga stasyon natin sa Iya, Pasay, at dito sa Quezon City. So pumalo ng 40 to 41 degrees Celsius yung ating heat index for Metro Manila area yesterday. At yung highest recorded heat index naman kahapon ay dito sa bahagi ng Dagupan City, sa may Pangasinan, na umabot nga ng 46 degrees Celsius. So itong value na 46 degrees Celsius ay nangangahulugan, nandiyan yan sa threshold ng ating tinatawag nating danger levels ng heat index. Para naman ngayong araw, heat index forecast natin for Metro Manila, posibleng maglaro yung ating heat index from 41 to 42 degrees Celsius. Possible highest heat index forecast for today ay dito sa bahagi ng Dagupan City sa may Pangasinan, at sa may Subic Bay sa Olongapo City na posibleng umabot ng 45 degrees Celsius. So itong mga values na ito ay danger levels of heat index rin. Nakikita natin dito sa ating mapa, malaking bahagi nga ng Northern Luzon. So dito sa Ilocos Region, most of Cagayan Valley, malaking bahagi rin ng Greater Metro Manila area, sa area ng Palawan, Central Visayas, pati na rin itong ilang bahagi ng Southern Mindanao, makakaranas ng mataas na heat index ngayong araw. Kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan, especially sa ating mga senior citizen o yung may mga existing medical conditions, na kung maaari ay iwasan po natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon, dahil ito yung time period na kung saan na itatala natin itong matataas na temperatura at heat index. Kaya kung hindi man maiwasan itong mga outdoor activities na ito, ay magsuot tayo ng light colored clothes, palagi magdala ng payong, stay hydrated, uminom ng maraming tubig, at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke sa mga susunod na araw, dahil inaasahan natin na magpapatuloy pa rin itong mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa,
in the coming days at in the coming weeks. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga biglang pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang posibleng pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day forecast o yung weather forecast natin sa mga susunod na araw, from Monday hanggang Thursday, so April 21 to 24, inasan pa rin natin ang patuloy na pag-iral ng easterly sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya magpapatuloy nga itong mainit at malinsangang panahon. Pero hindi nangangahulugang wala na tayong mararanasan pag-ulan. Posible pa rin yung mga localized thunderstorms. Ito yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan, especially dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. And starting on Tuesday next week, itong ang southern portion ng Mindanao, inaasahan natin ang posibleng pag-akyat ng axis itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Itong ITCZ, yung salubungan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. So itong ITCZ, posibleng maka-apekto dito sa southern Mindanao. Kaya asahan natin, malaking bahagi ng southern Mindanao, some parts of Davao Region, Soxargen, Barm, and Zamboanga Peninsula, posibleng makaranas ng mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms in the coming days, dulot nga ng ITCZ. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong inaasahang mga low pressure area, mga namumuong sirkulasyon na posibleng maka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Ang haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 5:39 ng umaga at lulubog naman sa kanap na 6:11 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories at heat index forecast, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.